أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa ahibati, mga kapatid sa Islam, ahlan bikum wa marhaban fi qurubina. هذا القروب جعلناها عونا ومساعدة لإخواننا المسلمين الذين لم يدرسوا مقدمة الأجرومية، وأنا أيضا سأساعدكم قدر ما أستطيع شرح هذه المقدمة. تعلمون أني قد درستها سابقا، وحتى الآن عندي مدرس هنا في القويعية من شيوخ المدرسين في القويعية، درسني عن مقدمة الأجرومية وقطر الندى، ولله الحمد والمنة. Mga kapatid sa Islam, kami po ay nagagalak makasama kayo sa page o sa grupo namin na ito. Ang grupo na ito ay ginawa namin bilang tulong sa lahat ng mga Muslim na nagnanais makapag-aral, yung mga hindi nakapag-aral ng Muqaddima al-Ajrumiyya, introduction ng al-Ajrumiyya. At alam niyo po ba na napag-aralan ko po ito noon, at hanggang ngayon ay mayroon pong isang matandang sheikh dito sa Al-Quwairiyya, Riyadh, na kabilang sa mga shuyukh dito, na siya ang pinag-aaralan. Nag-aaral po ako sa kanya. Alhamdulillah, papuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nagkataon na kahit ako'y nagtatrabaho ay nakakapag-aral pa rin. Mga kapatid, ang topic po natin sa grupo na ito, sa page na ito, at sa group chat natin ay ang Muqaddima ng Al-Ajurumiyya. Opo. Syarhul Ajurumiyya. Ito po yung topic natin, mga kapatid. Pag natapos po natin ang itong Syarhul Muqaddimatil Ajrumiyya, ay baka po mapag-aralan din po natin ang Qatrun Nada. Dahil sa Qatrun Nada, parang Syarhul Ajrumiyya din po siya, kaya lang dito sa Qatrun Nada, may malawak na pagpapaliwanag. Mayroong malawak na pagpapaliwanag. Po. Palaki-lakihin natin. Yan, ganyan. Naam. Okay. So dito po sa Qatrun Nada ay sinasabi ko po na mayroong malawak na pagpapaliwanag. Dito po natin mapag-aaralan yung inna, ginagawa na lamang na in. Okay? Mga ganon. Opo. Marami pang iba. Marami pang iba. Ang group chat po na ito, mga kapatid, ay hinati ko po sa
Opo, 4. Hinati ko po sa 4. Meron po tayong beginners. Meron po tayong beginners. Meron po tayong level 1. Meron po tayong level 2. 3 pala. Naam. Meron po tayong level 3. O 4 nga. Diba? 4. Sa beginners, makuha natin dito al-kalam. Okay, al-kalam hanggang sa jawazimul mudari'. Sa level 1, ang makukuha natin dito ang al-marfu'at. Sa level 2, ang makukuha natin naman dito al-mansubat. And then sa level 3, makukuha natin dyan ang al-makhfudat. Yung mga majrurat. So yun po yung pagsusumikapan natin, no, sa tulong ng ating Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway tawfiqan tayong lahat sa kanyang ikalulugod at naway masungkit natin ang ating hangad at naway gantimpalaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating pagsusumikap at biyayaan niya tayo ng kaalaman na makakatulong sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. At pagsusumikap natin na ito ay gagawin niyang dagdag pabigat sa ating timbangan sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid, ang nahu, al-maddatu nahu, al-mawdu', al-muqaddima, wal-kalam. Bali, inisa ko po siya ng topic dahil ang mukaddima ay panimula lamang. Sabi niya, ang nahu yutlaq. Sabi niya, kalimatun nahu tutlaq ala al-lughati al-arabiyya ala iddati ma'an. Ang word, ang kalima, ang kataganan nahu ay mayroon po itong 3 kahulugan para sa wikang Arabic. Pag sinabi mong nahu, mayroon po itong 3 kahulugan. Ang una po dito ay direction or jiha. Direction. Para bang sinabi mo na dhahabtu nahwa fulan. Yung nahwa dito, nangangahulugan po ito ng jiha, direction. Tumungo ako, patungo, or pumunta ako, patungo kay fulan. Po. Ang pangalawa, nangangahulugan po ito ng syabih. Alam niyo po yung syabih? Or mithil. Mithlu. Okay? Para bang sinabi mo na Muhammadun nahwu Khalidin. Si Muhammad ay katulad ni Khalid, or kapariho, or kamukha, kawangis ni Khalid. So, yun po yung dalawang kahulugan ng nahu. Ang pangatlo ay ang pagpapakahulugan ng ating mga ulama sa wika, sa kalam, sa luga, sa nahu. Ayon sa ating mga ulama, ito po yung ating pinag-aaralan, na ang nahu, sabi niya, ito ay, al-ilmu bil-qawa'id allati yu'rafu biha ahkamu awakhir al-kalimat al-arabiyyah
fi hali tarkibiha min al-i'rab wal bina wa ma yatba'u dhalik. Ito ay kaalaman sa mga pundasyon upang dito malalaman, okay? Ito ay pag-aaral, kaalaman sa mga pundasyon upang dito natin malalaman kung ano ang mga hatol. Opo. Ano ang mga hatol? Kung ano ang mga hatol ng awakhirul kalimat, ng mga huling haraka sa bawat kalima. Opo. Halimbawa, sinabi mo na Ja'a Muhammadun mina madrasa. Pasensya na po kayo sa sulat kamay ko, ha? Opo. Kung titingnan natin ito, walang haraka. Ang jumla na yan ay walang haraka. So, paano natin malalaman ngayon kung ano ang haraka ng bawat huling harf ng kalima? Okay? Paano natin siya malalaman? So, yan po ang ating pinag-aaralan dito sa Nahwu. Yan po yung ating pinag-aaralan dito sa Nahwu. Okay? Pag-aaral upang malaman ang mga hatol sa bawat huling harf ng kalima. Kung ano ang haraka nito. Halimbawa, itong fi'lu madin, ja'a. Okay? Ang fi'lu madin, dapat po siya ay mabniyun alal fathi kung walang nakadugtong sa kanya. Okay, ja'a. Ngayon, mayroong isim na sumunod sa fi'lu madin. So, dapat siya ay marfu'un bid-dhamma. Ja'a Muhammadun. Ngayon, mayroong harf min. Min. Dahil mayroong iltika, ginawang kapatha. Minal madrasati. Bakit ti? Dahil sa harfu jar. Okay? So, masasabi natin, malalaman natin na ito ay kasra, ito ay dhamma. Bakit? Dahil sa mga nauna sa kanya. Okay? Dahil sa mga nauna sa kanya. So, ang nagpaiba ng kanilang haraka, yung awamil, yung mga trumabaho na nauna sa kanila. At yan ang pinag-aaralan sa Nahwu. Ito man ay bina o i'rab, sabi niya. Ito man ay bina o i'rab. So, ito ay bina, mabniyun. Ito ay i'rab kasi napapalit-palitan. Opo. Fi hali tarkibiha, kapag pinagdugtong-dugtong mo na yung mga kalima. Pag pinagdugtong-dugtong mo na yung kalima, malalaman mo kung ano ang huling haraka nito sa pag-aaral gamit ang tinatawag nating Nahwu. So, yun po ang pagpapaliwanag ng mga ulama natin sa Nahwu. Ito ay kaalaman na dito nalalaman ang mga hatol, mga hukom. Pag sinabi niyang hatol, hindi yung hatol sa Sharia. Okay? Pag dito sa Al-Kalam, dito sa Nahwu, pag sinabing hatol, hindi po hatol sa Sharia. Bagkus, hatol po ito tungkol sa mga harakat. Tungkol sa mga haraka. Haraka natin ay, mayroon po tayong 4 na haraka. Ito po yung fatha, kasra, dhamma, sukun. No? Opo. Fi hali tarkibiha min al-i'rab, kapag ito ay nagkadugtong-dugtong, ito man ay mu'rab o mabni o opo, ito man ay mu'rab o mabni, i'rab. Inshallah, matapik po natin yan. Mayroon po tayong natatanging topic tungkol dyan. Okay. Sabi niya, al-mawdu' ilmun nahwu al-kalimatun arabiyah. Siyempre, ang pinag-aaralan natin dito, no? Hindi po tayo mag-aral dito ng wikang Tagalog, wikang English, wikang Hapon, Japan, Chinese, Malay, hindi po. Kundi ang pinag-aaralan natin dito ay ang
wikang Arabic. Samara, bunga ng pag-aaral sa Nahu. So, bakit tayo mag-aaral ng Nahu? No? Bakit natin kinakailangan pag-aralan ng Nahu? Ito po yung mukaddima natin, ha? Pinag-aaralan natin ang Nahu upang, una, maintindihan natin ang salita ni Allah sa Quran. At ang salita ng ating mahal na propita, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang mga mararangal na mga hadith. Opo. Pangalawa, siyanatul lisan. Siyanatul lisan. Upang mapangalagaan ang ating dila sa ating pagsasalita, syempre. Opo. Upang mapangalagaan ang ating dila sa ating pagsasalita para hindi tayo nagkakamali. Para hindi tayo magkakamali. Opo. I-charge muna natin cellphone natin. Yan. Lapit ng malubat. Yun. Okay. Opo, ahlan po sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat po sa inyo. So bakit po tayo mag-aral, no? Samara sa ating bunga ng ating pag-aaral dito. Yun nga po, no? Kasi po, mayroon po tayong tinatawag na lahan. Okay? Okay. So, yun. Nisbatuhu min al-ulum al-arabiyya. Ang Nahu ay kabilang sa mga kaalaman sa Arabic, no? Mga kaalaman po ito. Wadi', al-wadi'u. Sino ang unang naglagay o gumawa ng pundasyon ng Nahu? Sino ang unang nagsabi ng al-kalam huwa al-lafdul murakkab al-mufid bil wadi' al-arabi? Al-kalam yanqasimu ila thalatha ismun, fi'lun, harfun. Sino po ang unang nagsabi nito? Ang unang nagsabi nito, ang pinakatanyag. Naam, ang pinakatanyag na unang naglagay ng pundasyon ng Nahu ay si Abu al-Aswad, opo, ad-Du'ali. Okay? Al-Kinani. Okay? Si Abu al-Aswad ad-Du'ali al-Kinani. Ang kanyang pangalan ay si Zalim bin opo, pangalan po niya ay Zalim. Okay. So, ang tao ito, tabi'i, mga kapatid, tabi'i. Pag sinabi natin tabi'i, sila po yung mga tao na dumating, dinatnan nila ang mga sahaba, at sumampalataya sila, sumunod sila sa pamamaraan ng mga sahaba. Opo, pasensya na po, no? Mauubos po ang iyong MB. No? Mahaba-haba po kasi itong Nahu. No? Opo. Ito si Abu al-Aswad ad-Du'ali, sa kanyang paglilibot, nakarating po siya ng lahan. Okay, natapik po natin yung lahan sa group natin, di ba? Nakarating po siya ng lahan. Dahil doon, siya ay nag-report kay Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, khalifa sa panahon na iyon. Siya ang khalifa, siya ang Amirul Mu'minin sa panahon na iyon. At alam natin lahat na si Ali bin Abi Talib ay pang-apat na khalifa natin. Okay? Nakarating po siya ng lahan. Lahan. No? Lahan. Sabi niya, ya Amirul Mu'minin, anqidh ummatak or sya'bak or ra'yatak. Sabi niya, ya Amiral Mu'minin, ay ligtas mo ang iyong mga tao sa lahan. Kasi ang lahan, ito po ay dahil po noong unang panahon, sa panahon po ni Ali bin Abi Talib, ay dumarami po ang mga pumasok sa Islam na mga non-Arabs. At syempre, ang Quran po ang ating pangunahing pinagkukuhanan ng Sharia. At alam natin lahat na ang Quran ay ang pagbasa dito ay mayroong gantimpala. No, maraming nagbabasa ng mga non-Arabs ng Quran. At dito nagkakaroon ng pagkakamali sa harakat. Sa mga harakat. Okay? Nagkakamali sa mga harakat. Kaya naman, sabi ni Abu al-Aswad ad-Du'ali, sabi niya, iligtas mo ang mga tao sa kapinsalaan.
Kaya inutos ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kay Abul Aswad ad-Du'ali na maglagay ng kawaid, nahu, para hindi maligaw ang mga tao at pag-aralan po ito. Opo. So, yun po yung nangyari. Kaya sabi ni Abul Aswad ad-Du'ali, al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufid hanggang sa huli. No, hanggang sa huli. At nasabi na ang taong ito, si Abul Aswad ad-Du'ali, siya ang unang naglagay ng nukat, mga tuldok, kudlit sa Quran. Okay? Siya ang naglagay ng mga ngipin, ng mga litra. Noong unang panahon, walang mga ngipin ang litra. Dahil mga Arabo naman sila at salita nila ito, nababasa nila. No? Pero sa panahon natin, dahil mga non-Arabs tayo, Ajam, so kinakailangan natin yun. At nasabi na si Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, rahimahumullah, siya yung unang naglagay ng fatha, kasra, damma, sukun. Okay, siya yung tahrik. Naglagay ng mga harakat. Okay. So, yun po. Ano po ang lahan? Patapik natin kaunti ito. Ang lahan, ito ay pagkakamali sa Tagalog. Ngunit ito ay nahati sa dalawa. Khafi at jali. Ang khafi, ito yung pagkakamali sa ating mga tajwid. Halimbawa, magsabi ka ng man ya'mal mithqala. Okay? Dharra khayray yara. Okay? Tingnan niyo po. Sa lahan khafi, halimbawa lamang po ito, dito mayroong tinatawag natin na tawag dyan, idhar. Naam. O idgam. No? Ang pagbasa nito sa tajwid ay may ya'mal. May ya'mal. Hindi mo mabasa itong nun na sukun. No? Opo, ito po ay sa yarmalun. May ya'mal ang pagbasa niyan sa tajwid. Ito po ay sa nun na sukun na nasundan ng ya. Ito yung yarmalun. Ayon sa ating mga nag-aaral ng tajwid. No? Yarmalun. Ya, ra, mim, nun, lam, waw, ha. Lam, waw, nun. No? Yarmalun. At din itong tanwin na nasundan ng ya. Sa yarmalun din po yan. Ahkam ng nunus sakin at tanwin. Okay? So, dapat sa tajwid, ang pagbasa natin, may ya'mal dharratin khayray yara. Ito idhar, no? Opo, idhar po ito. Dharratin. No? Hindi po ito ikhfa. Dharratin. Okay. Khayray yara. So, ang tanwin, nasundan ng ya, kailangan hindi mo na babasa ng khayran, kundi khayray yara. So, yun po yung pagbasa sa tajwid. Pero sabi ng ating mga ulama, ito ay lahan khafi lamang. Kapag binasa mo ng man ya'mal mithqala dharratin khayran yara, sabi ng ating mga ulama, ito ay lahan khafi. Ito ay maliit na uri ng pagkakamali sa pagbasa. At sabi nila, dahil maliit na uri ng pagkakamali, ay hindi pa ito nakakalabas sa atin sa Islam, sabi nila. Okay? Opo, idgam para yun yung yarmalun, no? Okay. Hindi raw, sabi natin ayon sa ating mga ulama, ang pagkakamali ng lahan khafi, ang lahan khafi ay hindi nakakalabas sa atin sa Islam. Bakit? Hindi naman nababago ang kanyang kahulugan. Hindi naman nababago ang kanyang kahulugan. Yun pa rin ang kanyang kahulugan. Hindi lamang naibigay ang karapatan ng tajwid. Hindi lamang naibigay ang karapatan ng tajwid. Yun ang lahan khafi. Pagdating sa halahan jali, lahan jali, ito ay sa tahrif. Pumapasok po siya sa tahrif. Opo. At ang tahrif ay napakaraming uri. No? Tahrif, napakaraming uri.
tahriful haraka, ta'riful kalima, ta'riful aya, tahriful sura kamila, at marami pang iba. Halimbawa, nito, no, iniba mo ang kahulugan. Halimbawa, yung sa Suratul Ikhlas na dapat sana ay kufuwan. Kufuwan. Tingnan niyo po, kufuwan. Tapos binasa mo ng kufwan. Kufwan. So, iba ang kahulugan ng kufuwan, iba ang kahulugan ng kufwan. Ang kufuwan ay kafaa. Opo, kafaa po ito. Kapariho. Ang kufwan ay kafa, mula sa salitang kafa. Mula sa fi'il na kafa, yakfi. Kafa, yakfi. Ito po yung kapag may nagbigay sa iyo ng tubig, oh, yakfi, yakfi. Diba? Tama na, tama na. Ito po yung kufwan, tama na. Sapat na. Samantala yung kufuwan, kafaa, kapariho, katulad. No? Kaya sinabi doon, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. At hindi mo pwedeng sabihin na kufuwan ahad. Okay? So, halimbawa po yun, tahrif ng haraka. Haraka po, iniba mo lamang ang kanyang haraka. Pangalawa, yung sinabi ni Allah na wakallama Allahu Musa taklima. Okay? Kung titingnan natin ang dalawang kalima na ito, lafdul jalala dapat damma siya. Ay itong Musa, yung aliful maksura dito, fatha muqaddara. Okay? Ito yung nasa Quran. Mababasa natin sa Quran to. Wa kallama Allahu Musa taklima. Sino ang fa'il? Ang fa'il ang lafdul jalala, Allah. Sino ang maf'ul? Ang maf'ul ang Musa alayhi salam. Siya po yung maf'ulun bihi. Sa kanya sinagawa ang gawa. So sino ang fa'il? Ang Allah. Wa kallama Allahu Musa. At kinausap ni Allah si Musa. Sinong kumausap kay Musa? Si Allah. Ngunit kapag ginawa mo itong, pinalitan mo itong dhamma ng fatha, ginawa mong fatha, parang sinabi mo na, at kinausap ni Musa si Allah. Okay? Parang sinabi mo na kinausap ni Musa si Allah. So yun po. Dahil sa pag-iba mo ng haraka, naiba ang kanyang kahulugan. Kaya sinabi ng mga ating mga ulama na ito ay lahan jali. Ito ay lahan jali. Mabigat, malaki na uri ng pagkakamali. Kasi bakit? Naiiba ang kanyang haraka. At ang pag-iba ng haraka sa Quran ay kabilang sa kufrun. Yung alam mo na yung tama pero minamali mo pa rin. Okay? Opo. Yun po yung lahan. Okay. Hatol sa pag-aaral nito, ito po ay fardu kifaya. Ibig sabihin ng fardu kifaya ay hindi individual obligatory tulad ng pagdarasal na 5 beses. Okay? Fardu kifaya, sa inyong lugar, mayroong 2, 1, 3, 4, 5 na nag-aral, hindi na magkakasala ang iba pang mga Muslim. Hindi na obligado para sa lahat ng mga Muslim kung mayroon nang nakapag-aral nito. Okay, yun po yung ating mukaddimah. Qala al-musannif rahimahullah, dumako tayo sa al-kalam, mga kapatid. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Dawud as-Sinhajiyu al-ma'ruf bi ibn Ajurrum al-mawlud fi sanati 72 wa 600 wal mutawaffa fi sanati 3
و700 من الهجرة النبوية رحمه الله. Si Abu Abdullah, Muhammad bin Abdullah, siya po yung higit na kilala, mas kilala or mas panyag sa pangalan na Ibn Ajurrum. So kanya pong aklat yung Al-Muqaddimatul Ajrumiyyah. So, no? Ang Muqaddimatul Ajrumiyyah, opo, Ajurrumiyyah, Al-Muqaddimatul Ajurrum, opo, ang may akda po nito ay si Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibn Dawud as-Sinhaji rahimahullah. Okay? At ang ating syarih, ang ating nagpapaliwanag, no, ang nagpapaliwanag ng aklat na ito, at ito yung kinuha ko dahil medyo madali, no, ay si Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. No? Okay. Sabi niya, al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufid bil wad'il arabi. Al-kalam huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalam huwa al-lafdul murakkabul mufid, ayon sa ating musannif, may akda ng aklat. Lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan ang al-kalam, ayon sa ating musannif. May akda. Sabi naman ng ating nagpapaliwanag na si Muhammad Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, sabi niya ang al-kalam ay nahati sa dalawang kahulugan. Siyempre, mayroon po tayong tinatawag na lugawi at nahwi. So, nahati sa dalawang kahulugan. Ang una ay lugawi, wika. Pangalawa ay istilah an nahwiyin, sa pagpapaliwanag ng mga ulama natin sa nahwu. Ang al-kalam sa wika, ito po ay kataga or salita na ang lahat ay nakakaintindi. No? Ang lahat ay nakakaintindi. Maging sign language man ito, maging mga pagsusulat man, pagtuturo, gamit ang kamay, no? Ang lahat ng naiintindihan ay kalam. Tinatawag ito na kalam. Ayon sa pagpapakahulugan ng kasawika. Ngunit sa ating mga nuhat, mga ulama natin sa nahwu, sinasabi nila na ang al-kalam ay labudda an yajtami'a alayhi arba'atu umurin. Kinakailangan sa al-kalam, sabi ng ating mga ulama ng nahwu, opo, kailangan sa kanya ang apat na umur. Ano po ang apat na umur na ito? An yakuna lafdan, an yakuna murakkaban, an yakuna mufidan, an yakuna bil wad'il arabi. Bil wad'il arabi. Okay? Sabi nila, kinakailangan ito ay lafd, murakkab, mufid, bil wad'. Okay? So, ang apat na yan, kinakailangan para matawag ang iyong sinasabi na ito ay kalam sa ating mga ulama ng nahwu. Opo. Okay. Lafd. Ang lafd. Kaya, mashallah, no? Dito pa lamang sa ating pag-aaral na ito, malalaman natin kung ano ang lafd at ano ang intensyon. No? Ang intensyon, ang niyya, hindi kinakailangan ng talaffud. Pag sinabi natin talaffud kasi, nabibigkas ng ating dila. Lafad. Lafd. Opo, nabibigkas ng ating dila. Nabibigkas ng ating dila na mayroong tinig.
may busis tulad ng aking pagsasalita. Sabi niya na ito ay compose, binubuo ng mga litra na hijaiya. Huruful hijaiya na mula sa alif hanggang sa ya. From alif to ya. So ibig sabihin, ang lafad ay yaong nabibigkas ng ating dila na may tinig na mula sa alif hanggang sa ya. Pag wala sa alif hanggang sa ya, ay hindi kabilang sa lafad. Hindi kabilang sa kalam. Halimbawa, bumigkas ka ng tawag dito, Z. Bumigkas ka ng Z. Zebra, sabi mo, zebra. Nabigkas, may tinig. No? Nabigkas, may tinig. Kaya lang, hindi kabilang sa huruful hijaiya. Kasi ito, huruful injiliziya. Okay? Alphabet letters. Dahil hindi kabilang sa alif hanggang sa ya, hindi pa rin siya tinatawag na al-kalam. So, kinakailangan may tinig na bibigkas at kabilang sa mga huruf ng hijaiya. Alif from alif to ya. Ibig sabihin, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dhal, dal, dhal, ra, zay, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamza, ya. Hindi ko binanggit ang lam alif kasi ito'y composed ng lam at saka alif. Okay? So yun po ang ating lafad. Nabibigkas, may tinig, at binubuo ng mga huruf mula alif hanggang ya. Halimbawa, sinabi mong Ahmad. Ahmadu. Ang Ahmadu ay lafd. Binanggit mo. May tinig. Ahmadu. At kabilang sa mga huruf na mula alif hanggang ya. Alif na may hamza, ha, mim, dal. Bakit hindi Ahmadun? Mapag-aaralan natin po yan sa tinatawag na al-ismun la yansarif. Al-ism la yansarif. Mga isim na mamnu sa sarf. Bawal ang tanwin. Naam. Yun po yung lafad. Murakkab. Anya po na murakkab, ibig sabihin ng murakkab, tarkib. Murakkab, tarkib. Kaya pag sinabi mong jahlun murakkab, pag sinabi mong iyan ay jahal murakkab, okay? Ibig sabihin nun ay kamangmangan na nagka-patong-patong. So, ang murakkab na tinutukoy natin dito ay kinukompose, binubuo ng 2 hanggang sa maraming kalima. Mula sa 2 hanggang sa maraming kalima. Okay? Halimbawa, sinabi mo na Muhammadun Rasulun. 1, 2. 2 kalima po yan. Murakkab ang tawag dito. Lalo na pag dinugtungan mo pa ng Rasulullahi. Mayroon pang Allahi dito. Diba? So, lalo na, naging murakkab na talaga siya. Bakit murakkab? Dahil 3 na po siyang kalima. Kahit pa Muhammadun Rasulun, murakkab ba rin kasi 2 kalima. Ang hindi murakkab, ang Muhammadun lamang. So, hindi siya murakkab. Kasi bakit? Nag-iisang kalima lamang, kataga lamang. So, yun po ang murakkab. No? Sabi niya, an yakuna muallafan min kalimataini aw akthara nahu Muhammadun musafirun al-ilmu nafi'un yablughul mujtahidul majda likulli mujtahidin nasibun al-ilmu khairu ma tas'a ilayhi. Diba? So lahat ng yun ay murakkab. Bakit? Binubuo ng 2 kalima hanggang sa o higit pa. No? So, yun po ay murakkab.
Sabi niya, maliban na lamang, matatawag nating, hindi natin sabi niya matatawag na Al-Kalam ang nag-iisang kalima lamang, Muhammadun. Hindi natin matawag na Al-Kalam. Kasi bakit? Isang kalima. Kasi sabi niya murakkab. Al-Kalam huwa lafdun murakkab. Maliban, kung ang Muhammad na ito ay sagot mo doon sa nagtatanong. Sabi niya, man akhuka? Man akhuka? Sino ang kapatid mo? Sagot mo, Muhammadun. Yung isang Muhammadun na sagot mo, yung isang kataga na yun na sagot mo, matatawag yun na kalam. Bakit? Kasi yun po ay mayroong nakatago na iba pang kalima na naiintindihan nung nagtatanong kung ano ang tinutukoy mo na Muhammadun. Parang sinabi mo na, man akhuka, sino ang kapatid mo? Sabi mo, Muhammadun. Ay, Muhammadun akhi. So, naging tatlong kalima na siya, naging tatlong kataga. Muhammadun, at ang yaul, mutakallim. No? Mudafun ilahi. So, isang salita mo lamang, isang kataga lamang, mahahatulan siya na siya ay kabilang sa Al-Kalam dahil may nakatago na akhi o akhi Muhammadun. Kapatid ko ay si Muhammad o si Muhammad ang kapatid ko. Okay? Para bang sinabi mo na, man rabbuk? Tinanong ka, man rabbuk? Sinagot mo Allah. Yung sagot mo na Allah, ay para sinabi mo na, Allahu Rabbi. Diba? Parang sinagot mo siya ng Allahu Rabbi. Si Allah ang Panginoon ko. Man nabiyyu ka, Muhammadun. Sino ang iyong propeta? Sinagot mo ng Muhammadun. Parang sinabi mo na Muhammadun, nabiyyi. Okay? So yun po yung murakkab. Na kahit isang salita lamang, isang kataga lamang, dahil may nakatago doon na iba pang kalima, kaya matatawag siya na Al-Kalam. Pangatlo, sabi niya, kailangan na matipon sa kanyang apat na bagay. Pangatlo ang Al-Mufid. Natapos natin ang lafad, natapos natin ang murakkab. Ang lafad, ito ay binibigkas, may tinig, at compose, napapaloob doon sa mga huruf ng hijaiyah mula sa al-alif hanggang sa ya. Murakkab, kinakailangan ng compose ng dalawa o higit pa ng mga kalima. At kung isa man ito ay tugon o sagot doon sa pagtatanong na maiintindihan ang kanyang kahulugan. Okay? May nakatagong iba pang kalima o kataga. Ang mufid naman ay naiintindihan. Ang ibig sabihin ng mufid sa Tagalog ay naiintindihan. Ayon sa ating nagpapaliwanag, ang mufid, sabi niya, an yahsuna sukutul mutakallim alayhi. Okay? Pag sinabi natin yahsuna sukut al mutakallim alayhi, para bang hindi na kinakailangan ng nagsasalita, magsalita pa upang maintindihan, maliwanagan yung kanyang kausap. Okay? Hindi na niya kailangan pang magdagdag pa ng kanyang sasabihin para maintindihan ng kanyang kausap. Okay? Yun po yung al-mufid. At sabi niya na bihaythu la yabqa min as-sami'i muntadhiran li shay'in akhar, na hindi na maghihintay pa yaong nakikinig ng ibang pang salita mula sa iyo upang kanya maintindihan. Okay? So, halimbawa, sinabi mo na
Idha, ito po yung binigay natin na halimbawa. Idha hadara al-ustad. Idha hadara al-ustadu, sabi mo, idha hadara al-ustadu, kapag dumating ang ustad, tuldok. Ang kausap mo, ang sinasabihan mo, ay naghihintay pa ng iba pang salita mula sa iyo para kanyang maintindihan. Bakit? Ang sinabi mo ay hindi maintindihan. Naam, ito ay lafud. Ito ay murakkab. 1, 2, 3. Ito ay lafud. Ito ay binabanggit, binibigkas, may tinig, at mayroong huruf al-hijaiyah. Idha hadara al-ustadhu. Ngunit hindi siya mufid. So dahil hindi siya mufid, hindi pa rin siya matawag na al-kalam. Pero, kung dinugtungan mo ng idha hadara al-ustadhu, ansitu. Okay? Manahimik kayo o ansata tulabu. Okay? Kung dinugtungan mo ng ganito, idha hadara al-ustadu, kapag dumating ang ustad, ansito, tumahimik kayo. So, naiintindihan ang kahulugan. O kaya ansarat talabid o tulab, tumatahimik ang mga estudyante. So, naiintindihan. Okay? Para ba sinabi niya na ang al-mufid, kahit marami pa ang iyong sinabi, pag hindi naintindihan ng nakakarinig, ay hindi pa rin siya kabilang sa al-kalam. Kahit pa ito ay may tinig, kahit pa ito ay wikang Arabic, kahit pa ito ay composed ng alif to ya na mga huruf, hindi pa rin siya al-kalam pag hindi naintindihan. Yun ang ibig sabihin ng al-mufid. Bilwad'i, siyempre, ang wad' ay wad ng luga Arabiya. So, ang wad ay sa wikang Arabic. Siyempre, hindi pwede na ang binibigkas mo ay wikang Turkiya o kaya wikang Farisiya o wikang Indonesia, Filipiniya, Tagalogiya o ano pang wika. So, kinakailangan sa wikang Arabic, yun po ang ibig sabihin ng bilwada. O kaya sa iba, tinatawag lang bilwada'il Arabi. Okay? So, tulad ng Muhammadun. Muhammadun. So, ang Muhammadun ay wikang Arabic. Hadara. Hadara, wikang Arabic na nangangahulugan ng pagdating. Muhammadun, wikang Arabic, tumutukoy sa taong nagngangalan ng pangalan na iyan. So pag dinugtong mo, Muhammad hadara Muhammadun, Muhammadun hadara, so nagkaroon ng faida na naiintindihan, kaya tinatawag siya na al-kalam. Kaya tinatawag siya na al-kalam. So, sabi ng ating mayakda, sabi ng ating nagpapaliwanag, kahit pa 1,000,000 ang ating binigkas, kahit pa ito ay naiintindihan, kapag hindi siya wikang Arabic, hindi siya matawag na al-kalam. Sabi nila, kahit pa ang tawag ng mga lugawiyin, ng mga taong nag-aaral ng lingwahe, na ito ay kalam, ito ay pangungusap o salita, ngunit sa nahu, sa nuhat, hindi ito matawag na salita or hindi ito matawag na al-kalam kasi hindi sa wikang Arabic. Naam. Wala sa wikang Arabic. Kinakailangan po na ang al-kalam ay nasa kanya ang 4 na umur. 4 na umur. An yakuna lafdan, an yakuna murakkaban, an yakuna mufidan,
وأن يكون بالوضع العربي الذي وضعها العرب للدلالة على معنى معين. Okay? So, yun po ang ating mukaddima at yun din po ang ating al-kalam. Maraming salamat po sa mga nanonood. Kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga nais maliwanagan, pwede po kayong mag-iwan ng comment sa comment section, no? O kaya doon sa GC natin, meron tayong lecture room at meron tayong review room. Paalala lamang po, wag po tayong mag-convo or mag-send ng message doon sa review room. Mga kapatid, no? Inaanyayahan po namin kayong manalangin, magdua na tanggalin sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang epidemya na dumating na ito. At dalangin natin kay Allah na ilayo tayo ni Allah sa pagsubok na ito. At isa sa mga aral ng ating mahal na propeta sa mga kanya nawang kapayapaan, kapag nakakakita tayo ng taong sinusubok o dinatnan ng pagsubok, ay sasabihin natin ng Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi. Ito po yung babanggitin natin. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi. Papuri para kay Allah na nagligtas sa akin, naglayo sa akin sa anumang pagsubok na pinarating sa iyo. No? So, aral po natin sa Islam, pangaral po sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag po natin pagtawanan, huwag po nating tawag dito istihza, no? Mocking sa English, no? Yung mga taong dinaratnan ng pagsubok or yung mga taong may mga kapintasan, may mga kapansanan, no? Huwag po natin silang iistihza o pagtawanan o kaya libakin o kaya anumang hindi kaaya-ayang mga gawain. Ulitin ko po, maraming salamat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.